formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit taliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion.
Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said, they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Folido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR department tulad na lang ng learning at recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Lipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang happy Friday morning, TGIF. Sabi nga nila, thank God it's Friday. Ngayon po ay ika-20 na tayo sa buwan ng Pebrero. It's February 20, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Until 11 o'clock po tayo ngayong umagang ito ng Happy Friday morning. Kaya maulap na papaurin ha at pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang mararanasan natin ha dahil sa 3 weather systems. Sabi ng Pag-asa yan ha. Merong severe weather warnings na ipinalabas po ha. February 19 to 20, so ibig sabihin hanggang ngayong araw.
Masamang panahon ang dala po ng matinding shear line. Malakas po hanggang sa matinding pag-ulan ang mararanasan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Ingat-ingat po tayo. And then meron pong mga probinsya, no, ang Samar, Leyte at Surigao. Meron din pong panganib na mga biglaang pagbaha daw po at landslides na maaaring magpatuloy hanggang sa katapusan po ng linggo. Ayan. So ang shear line po, Caraga, Davao, Northern Mindanao, Sorsogon, Eastern Visayas, Cebu, and Bohol. So yung Davao po is Davao region, ano? And then mararanasan din po, sabi ng Pag-asa, sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, ang easterlies na maaring magdulot pa rin ng flash floods at landslides. And then, northeast monsoon o amihan naman, ang mararanasan ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Aurora, Quezon, kasama po tayo dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan. Sabi nga mas maganda na po yung maging maingat kesa po maging kampante sa mga panahon na ganyan, ano? Di lalong-lalo na po yung ating mga kababayan dyan po sa Negros. Nagbubuga ng abo ang Canlaon Volcano, di po ba? Oo, merong mga moderately explosive eruption na ipinapakita po sa summit at summit crater po ng Canlaon Volcano. So, ingat po yung ating mga kababayan. Merong nagsuspend yata ng klase dahil dyan, di ba? Ilang bahagi po. Dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon at yung masamang panahon. Ingat po sa lahat ng nakararanas po ng pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon dyan po sa Negros. Ingat! At ngayon mga kaibigan, sa bahaging ito ng ating programa, meron pa rin po tayong pasyente, sigapin nating matulungan maya-maya mula po sa Parañaque City. And then of course, meron din po tayong pasyente kahapon. Ay, nakakatuwa. Hindi po, previous days po ito, no? Na tayo po ay nakapanayam natin, di po ba, ang butihing direktor ng Manila City Health. Oo, walang iba kundi si Dr. Grace Padilla. At nag-promise na papupuntahan si Tatay Teodoro de la Cruz. So eto na si Tatay Teodoro mula sa Tondo, Manila. Magandang umaga sa iyo, Tatay Teodoro. Ayan. Rin po. Good morning. Kumusta ka, Tatay? Yung katulong dati may bagyang pahilo. Nahilo ka ulit. Oo, pero nung na-refer po namin kit, nakausap mo si Director Padilla po nung last Friday. Kumusta po? Kayo po ba'y napuntahan na, Tatay? Kapon dalawang tawa ng barangay tsaka yung Ogoso Center na nagpunta dito. Wow! Gamot. Opo, binigyan kayo ng mga gamot. Ayan, may dalawa pala mula sa health center. Ano po? Ogoso. Opo, ano sabi niya po? Ano po sabi nila sa iyo, Tatay Teodoro? Ay, okay naman. Basta lang ako inabot yung gamot. Nagpasalamat ako. Kung kailangan ko pa raw magsabi lang daw ako sa kanila. Opo. Tapos, sinabi niyo po na gusto niyo pong magpa-check up. Ay, hindi naman Sabi ko lang, gamot lang. Gamot lang. Ayaw mo talaga pumunta na ospital, ha? Para ma-check up ka. Kasi nahirapan akong lumakad sa kalagayan ko. Dapat meron ng aalalay, Tatay. Pag kailangan po, kailangan gawin, no? Para nang sa ganon, tuluyan yung paggaling mo at paglakas, di ba? Opo. Itong anak ko di masama, mayayain mainitin. Sige, kakausapin natin. Para nang sa ganon, mabigyan ka ng kaukulang medical attention. Lalong-lalo na kung kakailanganin mo po yan sa Ospital ng Maynila, kausapin natin yung mga health workers na nagpunta sa iyo, ha, Tatay Teodoro, para nang sa ganon ay matiyak yung iyong kalagayan sa kalusugan. Ano po? Kung mabuti, ma'am. Sige. Kakausapin namin ang iyong anak. Andyan si EP Wina Pearl Hesoro. Bahala si Wina Pearl dyan. Kausapin yung anak nyo. Samahan kayo sa ospital, ha? Andito sa
Tabi mo. Sa baba ng bahay, tatawagin ko. Opo, sige po nga, tawagin nyo nga po, mabilis lang tatay. O teka lang, dahan-dahan, baka mamaya eh. Teka muna tatay, nasa iyo yung pagkakataon, pasalamatan mo po ang tanggapan ng City Health Department ng Maynila, ang inyong lungsod, si Director Grace Padilla, at as promised ay napapuntahan po kayo dyan ng mga health worker. Opo, ma'am. Hindi ko alam ko kayo ang pasasalamatan sa kayong center eh. Oo, si Director po, opo. Ito na po, ma'am. Ayan na, sige. Okay, sige. Anong pangalan ni ate? Hello po. Hello. Ay, kuya ba? Good morning. Morning po. Oo. Kuya, anong pangalan mo nga? Fernando. Opo. Wow, ganda ng pangalan, no? Parang si Fernando lang dun sa, ano ba yun? Sa Marimar? Kuya Fernando. Oo. Ikaw ba'y ilang taon na? 36 po. 36. Kuya Fernando, baka bigyan mo ng konting oras si Tatay Teodoro, ha? Aalalayan ka namin doon sa lungsod ng Maynila, sa ospital ng Maynila, ha? Para mapa-check up siya. Pwede ba yon? Ngayong araw po. Hindi naman ngayong araw. I-schedule natin doon kay Director Padilla. Okay? Sige po. Oo, kasi masabi ng Tatay Teodoro, masyado ka daw mahiyain. 'Di ba? Oo, samahan mo si Tatay kasi kailangan pagpupuntahin namin siya sa ospital para ma-check up doon sa kanyang karamdaman, kailangan may kasama siya. At ikaw 'yun, 'di ba? Opo. Oo. Wala problema. Oo, ayan. So, nakita mo na nagpunta na diyan ang mga health workers ng barangay through City Health Department ng Maynila, si Director Grace Padilla. So nadalhan siya ng gamot. Nandiyan ka ba nung dumating yung dalawang health workers? Andito po, kahapon po yan. Kahapon. Oo, ano mga pangalan nila? Nabanggit ba? Para mapasalamatan natin. Yung isa po kagawad dito sa amin eh. Kagawad? Anong pangalan ni Kagawad? Ano po? Jessa. Nakalimutan ko po yung apelido. Kagawad Jessa. Tapos yung isa, health worker nila. Opo, taga-health center. Taga-health center. O sige pa, ikaw na magpasalamat sa kanila, sa kabutihang loob nila. At nadalaw si tatay at nadalhan ng mga gamot. Opo, salamat po dun sa kagawad po namin kay Kagawad Jessa. Saka dun po sa isang health worker na hindi ko po alam pangalan eh. Pasensya na po. Oo. Ayan, 'di ba? Para at least malakas-lakas pa si tatay, 'di ba? Ikaw, okay ka naman ba? Dalawa lang kayo ni tatay magkasama, no? Opo, pero sa bahay po marami po kami. Marami kayo kasi kwarto-kwarto daw. Opo. Oh, okay. Ipiwi na. Naano ba sila ng Senator Lito? Ayun, oo. Okay, at naipadala na niya. Magkano nga yung amount? Okay, pasalamatan mo rin through you kasi si tatay medyo mahina magsalita. Oo, so pasalamatan mo ang Senator Lito Lapidas kasi nabigyan siya ng 2,000 pesos para sa mga gamot ni tatay, ha. Alalayan mo si tatay para mabili yung mga kailangan niya ring. Actually, hindi gamot, yung mga pangangailangan na niya kasi meron na yata siyang gamot. Meron naman po. Oo, sige. At ang Manila Travelers, nabigay nila is 3,000 pesos. Sige, ikaw na magpasalamat para kay Tatay Teodoro. Maraming salamat po sa Manila Travelers, pati po kay Senator Lito Lapid. Ayun. Maraming salamat po. Ayun, naalalayan mo si tatay, ha. Kuya Fernando, kayo na lang dalawa magkasama, di ba? Opo. Oo, sige. Ikaw ba'y nagtatrabaho? Dito nahinto po eh. Nahinto? Pero nag-a-apply ka ulit? Sa mga online po. Online. Diyan ba sa Maynila, hindi ka nag-try sa peso na makahanap ng trabaho? Hindi pa po. Oo. Pagka ba ikaw naghahanap ng trabaho, ano bang anong tawag nito? Ano bang trabaho ang fit sa iyo? Kung ano pong pwede, high school graduate lang po kasi ako eh. High school graduate. Oo. Hindi ka nakapag-senior high, ano? Hindi na po. Wala pong ganun dati nung wala nag-aaral naman. pa. Oo nga. Baka, sige, tingnan nga natin. Magtanong tayo sa City Health, sa City Social Welfare ninyo, ha?
Baka sakaling mabigyan ka ng trabaho para nang sa ganun mabili mo yung mga gamot ni Tatay Teodoro, ano? Opo. Kahit pa paano ma-provide mo yung mga pangangailangan ninyo, ano? Sige. 'Di ba? Malay mo pagka medyo makapag-aral ka pa, 'di ba, Kuya Fernando? Pagka ba ikaw nag-aral ng college, ano bang kurso mo? Hindi ko po alam. Oo, pag-isipan mo pa. Saan ka ba magaling? Magaling ka ba sa computer? Hindi naman po. O sige, ganito. Sige, pag-usapan natin yan, pero gusto mo magkatrabaho talaga? Opo. Sige, kung ano ang pwede mong pasukin, ano? Sige, makikiusap tayo dyan sa Maynila para malapit-lapit ka, di ba? Opo. Sige. Okay. Anong message mo kay Tatay Tatay Teodoro nasa tabi mo? Sa kanyang sa kanyang kondisyon ngayon, Kuya Fernando. Baka may message ka sa tatay mo, guhid. Kay tatay po, pagaling po siya, saka lagi naman po siya nag-exercise. Alam niya naman po yung gagawin niya sa sarili niyang katawan. Oo. At ikaw, nandyan ka lang. Po, minsan rin po, pag-aalaga-ala rin po. Oo, naghahanap trabaho. Parang ganun po. Oo. Sige. Oo, wala ka pa namang girlfriend, no? Di ka pa mag-aasawa, no? Wala po. Wala po. Mahihiyain ka daw eh. Hala, seryoso ba ang Kuya Fernando? Oo, mahihiyain ka daw, sabi ni tatay eh. Okay, alagaan mo si tatay, ha? Mabait naman si tatay eh, di ba? Okay. Sige, maraming salamat Kuya Fernando, ha? Kakausapin ka namin. Salamat din po. Okay, kausapin ko si tatay. Tatay? Tatay, ayan. Okay, so kami po makikipag-coordinate, ha, para pagpunta nyo ng ospital ng Maynila, mapacheck up ka ulit, ha? Oo. Para hindi na kasi ang layo ng PGH ba? Tama? Layo ng PGH. Malayo yun. Kaya nga diyan ka nala. Ay, malayo ang Jose Reyes pala. Ma'am. Opo. Hospital ng Tondo Medical Center. Malapit-lapit din yun. Sige, sabihin natin. At lahat naman yan ay ospital sa Maynila. Sige po, kung malapit-lapit kayo dyan na lang. At kayo mapacheck up. Ano po? Okay? Ma'am, Opo. Yung kung meron trabaho, yung nalalaman maialok sa kanya. Opo. Lagid lang dito sa bahay. Opo. Sige, at ating ipakiusap at marami naman siyang pwedeng gawin siguro, ano? Sige, tayo. Sa call center siya nagtrabaho ang gabi. Hindi na katagal sa puyat. Oo. Hinaw yung katawan. Sige po. Nagtambay ng mga 2 taon na yata ngayon. Oo, sige nga. Sabihin nyo kay Yorme Isko, bigyan ng trabaho si Kuya Fernando. Naputol sila? Okay, di bale. Okay, maraming salamat si Tatay Teodoro de la Cruz at yung kanyang anak na si Fernando. Sige nga, Yorme Isko Moreno, Dumagoso, Mayor, lapit ko nga sa inyo itong ilan taon na nga? 36 walang trabaho. Baka mabuhay niya pa yung kanyang tatay at kailangan po ng gamot eh. Sige nga, i-connect natin kay Boss Cesar Chavez. Basi-bisi. Meron kami papakiusap, ha. Mabigyan ng trabaho itong si Fernando. Taga Tondo, Manila. Okay mga kaibigan, ayan, maraming salamat muli sa ating pong mga donor, ang butihing Senator Lito Lapid. Mamaya meron pa rin tayong pasyente. And then of course ang Manila Travelers ng Mayor Lakayda, yung makalmang kanyang buong team dyan. Salamat po. Sandali lamang, babalik tayo. Oras natin, 33 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. At sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang inyong ngipin. Ang hindi pinapansin pero grabe, kailangang pansinin at alagaan din. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras po natin, 46 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. At ngayon mga kaibigan, sa bahaging ito ng ating programa dito pa rin po sa DZRH Operation Tulong, eto na. Paano ba natin mapapangalagaan din ng ating mga ngipin? Dahil ngayon po ay National Dental Health Month, kaya napakahalaga din po na maging parte ng ating talakayan dito po sa Operation Tulong. Ang kanila pong theme ay Dentista'y kaagapay sa ngiping walang humpay. Di ba? Ang ganda. So pag-usapan po natin ng ating mga bagong partner. Ayan, meron po kasi silang ongoing oral health activity at yan po ay dyan sa Silang, Cavite. Makakausap po natin ang kanilang municipal health dentist mula po sa bayan ng Silang sa lalawigan ng Cavite. Walang iba kundi si Dr. Sylvia Amiscosa Buen. Dr. Sylvia, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Ayan. Tama po ba? Unang-una, Dr. Sylvia, banggitin natin ang programa po ninyo ngayon ay isa din sa mga focus sa inyo pong bayan. Napakahalaga na ito ay mabigyang pansin din po na ating mga kababayan. Doc, go ahead po. Doc, nawawala yung audio mo. Dr. Sylvia? Ayan. Yes po. Ayan na. Maingay lang po kasi sa place namin. Ayan, naririnig na po namin kayo. So, natutuwa po kami dahil ang National Dental Health Month, dyan po sa inyo sa bayan ng Silang, ay isa din sa napakahalagang ma-spread or mabigyang daan para po sa ating mga kababayan. Doc? Yes po, go ahead po. Yes, go ahead po, go ahead. Ay, siya na po, medyo mahina ang audio ko. Ayan, okay, dinig nyo na po ako. Yes po, ma'am. Ayan, okay. Yes po. So tell us about ito pong National Dental Health Month para po sa bayan ng Silang. So meron kayong ongoing oral health activity. Yes po, ma'am. Medyo matatapos na po. Nag-check up na lang po kami sa mga kids and then we are applying fluoride po. Oo. Kanina po yung activities.
Okay, doon po sa activities, ayan, malaman natin meron ba tayong mga materials sa HTV? Bigyang daan na lang natin kasi para mas maintindihan tayo ni Dr. Sylvia Buen. Okay, Dr. Sylvia, opo, siguro pag-usapan natin ang kahalagahan po ng regular dental check-up para po sa ating mga kids. Opo, kailangan po talaga natin pangalagaan ng mga ngipin, lalong-lalo na po yung mga bata. Kasi po sila po ay may chance pa na magkaroon ng magagandang ngipin paglaki nila. So, yun po ang aming advocacy, alagaan ng ngipin para po pagdating ng tamang edad nila, yung po kanilang mga baby teeth, matatanggal po lahat yun. And then, mapapalitan po ng magagandang permanent teeth kapag ka po nagkaroon tayo ng chance na alagaan ng maayos ngayon pa lang ang kanilang mga ngipin. Oho, nakikita natin ng mga bata, tuwan-tuwa, although mainit ang inyong panahon yata kanina. Tama po ba? Ano pong naging parte ng programa? Parada po ba yan? Parade? Yes po, nag-assembly po kami kanina sa may opisina po namin sa Rural Health Unit ng Silang Cavite. Then papunta po kami sa venue. Ang venue po namin na ginanap itong programa namin ay sa munisipyo po ng Silang sa aming function hall sa 4th floor po. Ayun, so katatapos lang, tapos nagkaroon ng pagbibigay ng fluoride. Wow, malaking tulong na po yan kasi mahal ang pagpapa-fluoride, lalo na sa mga bata. So Doc, para po sa kaalaman ng lahat, bakit nga ba mahalaga ang selebrasyon natin ng National Dental Health Month? Bakit binibigyang daan natin ito? Ito ba'y nakakaligtaan na sa buhay ng bawat Pilipino na maalagaan din ang ngipin? Yes po, sobra po tayong nagkakaroon ng problema sa pananakit ng ngipin, lalo-lalo na yung mga bata natin. So, yun po ang advocacy ng Philippine Dental Association at ng Department of Health na magkaroon po palagi kami ng National Oral Health Month para po lahat ng mga tao na ma-reach namin ay magkaroon po ng awareness sa pag-aalaga at sa importansya po ng ating mga ngipin dahil dito po nagsisimula ang kalusugan ng ating mga katawan. So pag malusog po ang ating mga ngipin, naiwasan po yung pagkasira ng ngipin, makakakain po tayo ng ayos, so magkakaroon po tayo ng healthy body. Ayun, di tama-tama pag-usapan natin, bakit ba mahalaga ang regular dental check-up kahit wala pang nararamdamang sakit dun sa ngipin, no? Napakahalaga po noon dahil sabi nga natin, meron ding mga nagiging problema sa ngipin, di po ba? Ano din yung mga pangkaraniwang dental problem ng mga Pilipino ngayon? Yes po, sobrang halaga po ng pag-aalaga ng ngipin natin. From birth pa lang po, so kahit po infant pa lang, kailangan po ay lagi nating pupunasan ang kanilang mga bibig para po nasasanay ang mga bata na nililinis po ang kanilang bibig. Lahat po ng mga pagkain, kahit po milk pa lang siya, dapat po tinatanggal po yung mga natitirang katas ng gatas at saka po ng ating mga pagkain para kasi po ang pagkain kapag hindi po talaga natanggal sa ngipin natin yan po ay mabubulok, magiging germs, yan po ang kakain sa mga ngipin natin. So yun po ang aming advocacy. Kailangan po ay magkaroon ng tamang edukasyon ang mga bata, ang mga nanay para po sa pagkabata pa lang ay matutunan nila ang tamang pag-aalaga ng ngipin at panigurado po yun kapag nalaman nila ang tamang pag-aalaga ng ngipin, magkakaroon din po sila ng health awareness at sila ng malusog na ngipin at malusog na katawan po. Ayun, tama-tama, napakahalaga talaga, no? For oral health, ang overall health ng isang tao, di po ba? So, naapektuhan yan. Okay, Doc. So, ito karaniwang tanong ng mga parents. Kailan daw dapat dalhin sa dentist ang isang chikiting, ang isang bata? As 2 years old po, kasi kung mayroon na pong mga ngipin yung mga yan, pwede na po kami bisitahin sa aming mga clinics. Pwede din po silang dalhin sa health center para po ma-check isa-isa yung ngipin at ma-remind po namin ang mga magulang nila na kahalagahan po ng malusog na ngipin. So,
fairness po, kahit po yung mga buntis, yun po ay amin din pong pinapaalahanan dahil habang nagbubuntis po sila, dapat din po ay maging conscious sila sa pag-aayos at pag-aalaga ng kanilang mga ngipin. Paglabas po ng kanilang mga sanggol, lagi din po nilang aalagaan ito hanggang sa lumaki, magkakaroon po sila ng magandang mga ngipin. Ayan, okay. So, ibig sabihin, halimbawa sa mga chikiting, yung mga nanay, diyan po ba sa programa kanina na ituro ninyo paano yung tamang paraan ng pagsisipilyo, di ba? May mga toothbrush, bilis-bilis lang, maka-toothbrush, tapos na. Meron po ba tamang paraan at gaano kadalas dapat nagtutoothbrush, ano? Yan po ba yung naituro ninyo kanina? Yes po, nagkaroon po kami ng lecture and then after po ng lecture po, nagkaroon po kami ng toothbrushing. Actual toothbrushing po, sabay-sabay po yung mga bata. And then pinaalalahanan po namin at least 2 to 3 times a day mag-toothbrush ng ngipin. And after po namin na magsabay-sabay ng toothbrush, ito na po, ongoing na po yung pag-check up ng aming mga dentista at paglalagay po ng fluoride dahil importante po yung fluoride sa ngipin nila, pampatibay po ng ngipin ito. Ayan, okay. So kahit hindi po National Dental Health Month, ano po yung mga activities o kaya po yung libre ninyong serbisyo na inihahandog para po sa ngayon po, of course, sa sa dental, sa dental health? Yes po, meron po kami laging regular na pagle-lecture sa bawat daycare. Pumupunta po ako. Nagkakaroon po ako ng isang araw sa loob ng isang linggo. Dumadalaw po ako sa mga daycare centers. Nagle-lecture po kami, nagtututbrush po kami sabay-sabay. And then dito naman po sa aming health center, regular din po ang aming check-up, ang aming pagbubunot ng ngipin, at saka po yung aming mga dental services, bukod po sa mga medical services. Free po ito lahat sa aming munisipyo. Meron din po kami pinamimigay na toothbrush, at saka po nagbibigay din po kami ng mga lifting gamot na kailangan po ng bawat pasyente. Alam ko napaka-busy nyo, Doc Sylvia, no? Mensahe na lamang po para sa inyo pong dentista'y kaagapay sa ngiping walang humpay na tema po ng inyo pong National Dental Health Month ngayon pong taon. Yes po, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na ma-i-air ang aming inyong importansya po ng pag-aalaga ng ngipin. Lagi po tayong mag-visit sa ating mga dentista, kahit po ito sa public or sa private, importante po yun. Lagi rin po tayong mag-toothbrush dahil yun po ang number 1 na dahilan para po malinis yung mga ngipin natin. And then syempre po, kailangan din po ay magkakaroon tayo ng regular visit at least twice a year sa ating mga dentist. And kailangan din po ay kakain din po tayo ng masusustansyang pagkain. So, salamat po ng marami sa inyo. Nawa po itong aming programa ay makarating kung saan sa sulok ng Pilipinas para po yung advocacy namin ng mga dentista at saka po ng mga private and public health dentists ay mai-share po namin ang aming mga kaalaman at para po magkaroon ang Pilipinas ng magandang mga ngipin. Ayan. Salamat po. Maraming salamat po. Nako, napaka-busy ni Doktora. May activity kasi sila. Okay. Thank you very much, Dr. Sylvia Miscosa Buen, na ang Municipal Health Dentist po ng Silang, Cavite. Ayan. Mahalaga din po, yung sa mga ganitong pagkakataon na bibigyang pansin din po ang ating mga ngipin. Totoo naman yun. Ako mga kaibigan, medyo na kinakapos tayo sa oras. But anyway, ang ating pong pasyente ay isang senior na po, si Nanay Esther De Leon ng Barangay San Dionisio, Parañaque City. Actually, si Nanay Esther po ay lumapit. Siguro mabibigyang daan natin ito by Monday. Nandyan pa ba? Nasa linya pa? Anyway, so pag-usapan po natin, ilalapit po natin ulit ito, si Nanay Esther, na isa pong labandera yung kanyang trabaho. So malaman natin at ito po ay ating bigyang daan sa ating pong DCRH Operation Tulong Ulit at sikapin din natin na makausap si Nanay Esther dahil alam ko siya po ay na-stroke at bedridden po. Okay, wala na tayong oras. Ang bilis-bilis ng oras
Ayan. So tayo po ay magpapasalamat again sa ating pong mga donor, Senator Lito Lapid Sen. Maraming salamat at syempre sa Manila Travelers. Ayan, thank you very much. Pansamantala po muna tayong magpapaalam. Ay batiin lang natin Tatay Boy, Francisco Tatay Boy. Sherwin, magpakita ka daw kay Tatay Boy. Tatay Boy Francisco, how are you today? Ayan, Tatay Boy, busy lang po kami. Namimiss ka rin namin. Tatay Boy namin yan dyan sa Spear and Strike Restaurant sa Bangkal, Makati. Ayan, at syempre lahat po ng mga tututok sa atin. Ayan, si Mami tawag nito, hindi na natin nababati. Anyway, ang aking dearest Lola din, ayan, Lola Amparo Paring Torineva, ayan, good morning. And then, of course, si Mami hindi na natin na Mami Nida Mendoza Rivera, no? Sherwin, si Mami. Ayan, magandang umaga po ang ating donor. Donor din natin yan. Diba? Thank you so much. Pati si Kuya Raymond. Rivera. Pansamantala tayo magpapaalam, susunod na po inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Sa pangalan po na buong pwersa ng DZRH News Center at ng DZRH Operation Tulong. Maraming salamat sa ating executive producer EP Wina Pearl Hesoro. Ayan, at syempre si Ed Del Moro at sa RHTV. Salamat po. Muli ako po sa may binauhan, syempre pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling for